mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang minuto pa lang matapos ang masayasan pagsalubong sa bagong taon, problema agad ang sumalubong sa ilang taga-Tondo sa Maynila. Nasira kasi ang ilang bahay, motorsiklo at tricycle kasunod ng nambulabog doong napakalakas na pagsabog. Tingin ng mga otoridad, paputok ang mitya ng insidente pero tinutukoy pa kung anong uri ito. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni Jomer Apresto. Sakit ha? Masagi salamin mo. Malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa Nara Street, Barangay 227 sa Tondo, Maynila, 10 minuto matapos ang salubong sa bagong taon. Sa lakas ng pagsabog, wasak ang bahagi ng ilang bahay na halos katabi lang mismo ng barangay hall. Nasira rin ang isang motor at isang tricycle dahil sa pagsabog. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa isa sa mga may-ari ng bahay pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Ayon sa barangay, hindi pa nila matukoy kung anong uri ng paputok ang sumabog. Pero isang lalaki raw ang nakitang nakatambay sa tapat ng mga nasirang bahay ilang segundo bago ang insidente. Nakakulay itim. Hindi namin alam kung ano yung nilagay o ano about sa bahay, about sa motor. Tingin ko, paputok talaga. Malakas na uri Kaya lang, malakas. Malakas talaga. Pero dismayado ang barangay dahil sa matagal umanong pagresponde ng pulisya. Ang problema ko, tumawag na ako sa Presinto 7 hanggang ngayon, hindi pa dumarating. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang dumating ang TMRU ng MPD. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng pulisya tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Trahedya naman ang inabot ng pagsalubong ng bagong taon sa isang designated area ng mga tindahan ng paputok sa Antipolo. Ilang residente ang sugatan dahil sa sunod-sunod na pagsabog sa hilera ng mga tindahan ng dahil umano sa isang lumihis na pagputok ng fountain. Nakatutok si EJ Gomez. Kinukunan lang ng video ang nagpuputokang fireworks na yan sa Barangay de la Paz, Antipolo City noong kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon kagabi. Nang biglang nagsabugan sa baba ang mga paputok. Sa isa pang video, kita ang malapitang pagsabog ng sari-saring fireworks. Kanya-kanyang paglikas ang mga tao. Ang lugar na pinangyarihan, isang designated area ng tindahan ng mga paputok. Kita ang isang nagvi-video na sinubukan pang magtago sa likod ng mga istante. Kwento ng mga saksi, mitsa raw ng mga kalat-kalat na pagsabog ang nalihis na pagputok ng isang fountain. Ang ginagawa ko lang po nun is nanonood lang po ako ng fireworks. Gawa po ng 12 na po nun, kaya po nagpuputok na po sila. Then napansin ko po, biglang lumis po yung paputok. Then doon na po nagsimula yung trahedya. Hindi na po namin naligpit yung mga gamit namin, yung mga paninda. Sa sobrang taranta po, na hindi namin alam kung saan kami pupunta. Yung anak ko po, naligaw siya, may pader daw silang tinalon. Ay, yung anak ko po na nahiwalay sa akin, yung bunso ko is 6 years old po. Sa sobrang taranta, hiwa-hiwalay po kami. Duguan po yung iba. Ilan sa mga lumikas, pinasok na lang ang isang bahay sa likod ng mga tindahan. Ayon sa Barangay de la Paz Rescue, 11 ang biktima sa insidente, kabilang ang ilang menor de edad. Nung pagdating namin kanina dito, mayroong isang minor injury, nag-hyperventilate, and then it only to found out, yung iba is nandun na po sa barangay namin. So doon na po nag-proceed yung ibang rescue. And then may 6 nang napunta doon sa hospital. So check namin, in total is 11 sila. Tumakbo sila eh. So yung pagtakbo nila, nadapa, so mga gas-gas. At yung isa is, yun nga, may laceration doon sa kamay, but all is okay naman. Kabilang sa mga sumabog na paputok ay aerial fireworks, mga fountain at mga lusis. Maging mga panindang torotot, damay sa sunog. Halos maubos naman ang mga panindang paputok sa istante na posibleng hindi na rin mapakinabangan. Tuluyang naapula ng Bureau of Fire Protection ang sunog pasado alas 12 ng madaling araw. Ayon sa barangay, nitong Disyembre lang unang binuksan itong designated area na ito para sa mga nagtitinda ng fireworks na nooy nakapwesto sa may highway.
Nakasara muna sa publiko ang lugar habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Hinihinalang mga nagtitinda mismo sa mga fireworks stall sa Antipolo City ang nasa likod ng sunog at pagsabog doon ayon sa Bureau of Fire Protection. Nung pagpatak po ng alas 12, yung pong mismong stalls, isa sa mga stalls allegedly, ay sinabayan yung pagpalit ng taon, nagsindi. Opo. Nagsindi rin po sila nung kanilang fireworks doon sa open field. Nag-misfire o pumasok yung isang aerial fireworks doon sa retailer na mayroon pang stocks na hindi nabenta ng mga fireworks or firecrackers. So nung lumiyab po iyon ay doon po, damay-damay na po yung mga katabi. Umalis lang daw sandali ang mga tauhan ng BFP para sana kumuha ng mga kagamitan bilang paghahanda sa posibleng disgrasya sa pagsalubong sa bagong taon. Pero kasabay niyan, saka umano nag-set up ng aerial fountain ang mga salarin sa gitna ng football field na siya ring designated area ng mga tindahan ng paputok. Pero pumalya ito at naging mitya ng pagkasunog ng aabot sa 15 stalls. Nangangalap pa ng CCTV footage ang BFP para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin na sasampahan ng negligence resulting to damage to property and physical injury. Ilang tindahan din ng mga paputok ang nasunog sa Tabok, Kalinga. Biglang nagpulasan ang mga mamimili matapos marinig ang pagsabog mula sa isang tindahan. Ayon sa CDRRMO, isang nahulog na paputok ang mitya ng pagsabog. Nasunog din ang mga katabing stall. Wala namang nasaktan sa insidente na agad namang nirespondehan ng mga bombero. Mga tambak ng basura naman ang bumungad sa ilang lugar ngayong unang araw ng 2026. Kabilang sa mga pinagtulungang linisin kanina ang mga ginamit na paputok at pailaw. Nakatutok si Dano Tingkungko. Panandalian man ang pailaw at paingay ng mga paputok sa pagsalubong sa bagong taon, ibang usapan pagdating sa mga iniiwan nitong bakas na hindi naman kayang mawala mag-isa o linisin ang sarili. Kaya sa mga kalsada sa Metro Manila kinaumagahan, hindi nakagulat-gulat na tad-tad ito ng basura. Tulad sa kanto ng Central at Visayas Avenue sa Quezon City na pinagtulungan ng mga tagahakot sa dami. Sa Samar Street, aakalain mong may autumn o taglagas dahil sa dami ng nagkalat na pabalat at papel ng paputok. Sa ilang bahagi ng Maynila, madaling araw pa nagsimulang maglinis sa mga street sweeper kasama si Marites. Nagsimula kami alas 5:30 po. Alas 10 na? Opo. Hindi ka pa tapos? Hindi pa po, hanggang Lacson pa po kami. Mas marami po ngayon, sobra sir. Pagoda na po. Buti po may nagbibigay sa amin ng tubig, pagkain, pamasko. Pati mga residente at tauhan ng barangay tumulong na rin sa paglilinis. Sana sa susunod, pag nagpaputok, maging responsable din sa paglilinis pagkatapos. Hindi yung pagkatapos na lang ng putukan, papabayaan na lang dyan. Sa Tondo naman, sa Maynila pa rin, bagamat maraming bahagi ang malinis na ng daanan namin pasado alas 10 kanina, katulad ng kahabaan ng Juan Luna at Pritil, may ilang puno pa rin ng basura tulad sa Yuseco. Pakalawa na po to, sir. Sa tingin niyo, mas madami pa rin? Mas marami po. Ilang truck po kayo ngayon, Miguel? Mga ano po, mga sa 15 po. Lahat, nakakarami na lahat. Oo, nakakarami na. Sa Samson Road naman sa Caloocan, nagtulong-tulong na rin ang mga residente at barangay sa paglilinis ng basura sa kanilang lugar. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sa ibang balita, kalunos-lunos ang sinapit ng isang card trader na natagpo ang patay sa masukal na lugar sa Tagaytay City. Isa sa mga itinuturing ngayong person of interest, kaanak mismo ng biktima. Narito ang aking pagtutok.
Hubot-hubad, nakagapos ang mga kamay at paa. Balot ng packing tape ang bibig at mga mata at walang buhay. Ganyan natagpuan ng 26 anyos na car trader na si John Lester Amin sa masukal na bahagi ng Tagaytay City noong December 23. Initially, nakitaan natin siya ng mga saksak sa katawan. Maliban doon, wala na tayong nakitang other injuries po niya. It took us almost 3 days para ma-identify yung biktima. Positibo nga na-identify ng kalibin. Ayon sa Tagaytay Police, December 22, umalis ng kanilang bahay sa Quezon City ang biktima para makipagkita sa grupo ng mga lalaking katransaksyon nito sa negosyo. Meron tayong 4 na person of interest. Identify na natin yung isa dyan. Isa sa mga jury namin dyan. May mga transaction or nagtitinda ng sasakyan itong biktima. Isa yun sa posibleng tinitingnan nila kaya siya nagmadaling umalis ng gabi na yun. Recently siya na dinidispose or tinatransact na sasakyan. Yun yung initial lang natin na informasyon. Isa sa mga person of interest, kaanak ng biktima na isa sa mga huling kasama umano ni Amin. Hindi natin makakitaan na pinersa yung ating biktima pagkus ay parang sumama siya mismo doon sa sasakyan. Hawak ng pulisya ang mga CCTV video na kuha sa magkakaiwalay na lugar sa loob at labas ng Metro Manila noong gabi na huli siyang nakitang buhay. Sabi ng pulisya, may sapat silang ebidensyang hawak. Palakasin natin loob ng ating kalipin upang maisampa na. No? Kailangan na natin yung statement niya. Actually, may mga ebidensya na tayo nagko-collaborate na. No? Doon sa initial na statement niya, nagko-connect na. Pinuntahan namin ang last known address ng biktima at kanyang kinakasama. Pero ayon sa Homeowners Association President, hindi nila kilala ang biktima. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Update sa pagsabog sa gitna ng kasiyahan sa Tondo, Maynila sa pagpasok ng bagong taon. Isang senior citizen at isang minor de edad ang nasugatan dyan. Inaalam ng pulisya kung ang pagsabog ba ay sinadya para makapinsala. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mel, makikita nyo nga dito sa aking likuran yung ilan sa mga tahanan na napinsala dahil sa malakas na pagsabog bunga ng iligal na paputok. Marami ring mga kagamitan ang napinsala sa lugar na ito, liban pa nga doon sa 2 residente na nagtamo ng minor injury. Sa kuha ng CCTV, pasado hating gabi, masayang tugtugan at kainan ng mga tao sa Nara Street, bandang 12:12 a.m. habang nagbabatian ang magkakapitbahay. Nagkaroon ng magkasunod na pagsabog. Biglang tumahimik at natigil ang pagsasaya ng mga nasa kalsada at labas ng bahay. Ang masayang tugtugan, napalitan ng mga busina at tila hiyawan. Doon na nangyari ang napakalakas na pagsabog. Nagumimbal sa Barangay 227, ilang minuto lang matapos salubungin ang 2026. Pagputok ng liwanag, mas lalo pang nakita ang lawak ng pinsala ng pagsabog. 3 bahay ang direktang naapektuhan nito. Bukod sa mga dingding at mga bintana ng bahay, tumambad ng pinsala sa lahat ng bagay malapit sa pinagsabugan. Tuklap ang bubong ng tricycle ng pamilya Palma, na pinsala rin ang upuan nito. Ito na lang ang natira sa washing machine ng pamilya Palma. Sa lakas ng pagsabog, itong tricycle na nakaparada doon sa bandang dingding ay umusad nga ng halos 1 metro at ang ipinagtataka ngayon ng may-ari ng bahay, may nakita pa na isang malaking paputok na hindi sumabog sa bubong ng tricycle na ito. Si Joseph nagtamo ng maliit na sugat sa harap ng binti dahil sa bumagsak na debris sa loob ng bahay. Pagkaputok nandiyan yan. Hindi siguro nasindihan, lumakbo. Pero malamang mas malaki pa yung pinaputok dyan, biro mo, lakas. Ang nabalitaan ng kanyang misis na si Sita. Ang sabi po ng mga nakakita, may naghagis daw po. Nasugatan din ng isang babaeng 10 taong gulang nang matalsikan din ng debris. Naglulusis po kami. Tapos? May biglang sumabog po. Tapos bigla pong tumakbo kami doon. May nakita ba kayo may mga naghihitsa ng malalakas sa paputok dito? Wala po. Naglulusis lang po kami. Bintana at screen door ang napinsala sa bahay ni Chiba.
Napundi rin ng pagsabog ng ilaw ang kanilang refrigerator. Mabuti raw, hindi siya napuruhan ng pagsabog sa kanyang pagtawid sa daan. Umano lang yung parang yung tenga ko parang nabingi siya konti. Tapos yung yung kala ko nga yung dito ko kasi nagluwa pero nawala naman din siya. Sa post-blast investigation ng pulisya, low explosive ang component ng sumabog na paputok, patunay ang pushing effect nito sa tricycle. Titignan natin kung talagang sinadya niya ba talagang ilagay yon para masira yung mga kagamitan doon. Patuloy na nire-review ng pulisya ang mga hawak nilang video at CCTV sa pag-asang nahagip ang nasa likod ng pagsabog. Ang Nara Street, isang tawid lang sa Abad Santos Avenue sa kahabaan ng Lorenzo Avenue na dating Batangas Street, kung saan nasabugan ng paputok ang dalawang bata noong December 28. Isa sa kanila ang nasawi habang malubhang nasugatan ng isa pa. Patuloy ring binabantayan ng MPD ang mga kaso ng indiscriminate firing. Mula December 1, 8 na ang nahuli ng MPD. Bandang 1:00 na madaling araw, 2 lalaki ang naaresto sa Ligaya Street sa Sampaloc at nakuha na ng isang kalibre 45 baril, 9 na basyo ng bala at isang magazine na may 4 na bala. 2:00 naman na madaling araw nang masakote ang isang lalaki sa Santa Fe Street sa barangay 118 Tondo at nakuha na ng baril at mga bala. Inihanda na ng MPD ang patong-patong na kaso laban sa mga naaresto. Na yung ating mga kababayan ay may pakialam na dito sa mga ganitong bagay. Kung saan nga yung pagkakahuli nila dito ay dahil sa pagre-report ng ating mga concerned citizen. Mel, doon naman sa sinasabi ng chairman ng Barangay 227 na na-late nga ng pagdating ang mga pulis, sabi ni Police Major Philip Ines ng MPD ay naantala nga daw ang pagdating ng mga pulis dahil nga nasabay ito doon sa kasagsagan ng pagpapaputok sa kalsada ng mga Manileño. At Mel, paalala naman ng MPD doon sa dalawang bahagyang nasugatan at isama na rin natin yung lahat ng mga nasugatan sa pagsalubong ng bagong taon na kahit minor injuries lamang ang kanilang tinamo ay huwag itong ipagwalang bahala. Pumunta po sa mga health center at kumonsulta sa mga doktor at magpa-anti-tetanus vaccine para makaiwas sa peligro. Yan muna ang latest mula rito sa Tondo, Maynila. Happy New Year sa inyo, Mel. Happy New Year din sa iyo. Maraming salamat, Ian Cruz. Itinaas ng PHIVOLCS ang babala sa Bulkang Mayon sa Alert Level 2. Isa sa mga dahilan nito ang pagdami ng mga rockfall event o pagkahulog ng mga bato mula sa bulkan. Indikasyon kaya yan ng nagbabadyang pagputok ng bulkan? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Namumuti sa usok ang dalisdis ng Bulkang Mayon. Nang mag-zoom in ang kamera, makikitang naglalaglagan ang mga bato sa slope nito. Kapansin-pansin din ang usok mula sa crater. Kaya naman epektibo ngayong araw, ipinag-utos ng Albay Provincial Government na limitado muna ang ATV rides sa Cagsawa Ruins. Pansamantala ring ipinagbawal ang pag-akyat sa skyline sa Tabaco City at ang planting activity sa paligid ng Mayon. No activities, all types of activities like yung ATV rides, di ba? Yung tourist natin, attraction natin, and of course yung planting, medyo get away from that area. Mula Alert Level 1, itinaas na ang Alert Level 2 sa Mayon Volcano ngayong araw. Ayon sa DOST PHIVOLCS, ang Alert Level 2 ay nangangahulugang may increasing o moderate level of unrest ang bulkan. Nangangahulugan ito na merong kasalukuyang unrest dulot ng shallow magmatic processes na maring magdulot ng mapanganib na magmatic eruption. Pero sa ngayon wala pa po tayong eruption, but the probability po nito is higher compared to say when the volcano is on alert level 1. Pinapayuhan ang publiko na maging mapagmatyag at iwasang pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone para hindi malagay sa panganib ng biglaang pagsabog, rockfall at iba pa. Isa raw kasi sa palatandaang tinitingnan ng PHIVOLCS ay ang pagkahulog ng mga bato mula sa bulkan. Kasi yung 2023 eruption natin, nagkaroon po tayo ng rockfall events prior to its effusive activity. Almost the same yung nakikita natin ngayon. Ang ibig po kasi sabihin nito, may magma na umaakyat and nadidislodge niya yung mga bato na nasa tuktok ng bulkan. Kaya nagkakaroon tayo ng rockfall events.
Patuloy daw nilang binabantayan kung puputok ang bulkan, kung maglalabas lang ba ito ng lava o kaya'y huhupa na lang ang aktibidad nito kalaunan. Sa ngayon, paalala ng PHIVOLCS, lagi naman pong pinapaalala ng PHIVOLCS na yung pag-iwas sa pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil doon po nakapaloob yung lahat ng iba't ibang uri na volcanic hazards. Maaaring magkaroon doon ng PDC or pyroclastic density current, mga lahar flow or ashfall. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sabay rin sa pagsisimula ng taon, ang pagsisimula naman ng dagdag singil sa toll ng South Luzon Expressway at Star Tollway. Nakatutok live si Jamie Santos. Jamie! Emil, ngayong unang araw ng bagong taon, dagdag gastos nga ang bumungad sa mga motoristang dumaan sa South Luzon Expressway at Star Tollway. Pero hindi yan ininda ng mga bumiyahe ngayon sa luwag ng traffic. Masarap bumiyahe ngayong unang araw ng bagong taon sa luwag ng kalsada. Sa pagbiyahe pa south, tuloy-tuloy ang andar ng mga sasakyan sa EDSA Connecticut. Maging sa bahagi ng EDSA Orense na kamakailan ay pinagsisimulan ng traffic dahil sa asphalt overlay na bahagi ng EDSA Rehab Phase 1. Bahagyang bumagal ang traffic pagdating ng Ayala Tunnel. Paglabas kasi rito may nag-aayos na mga traffic cone na nakaharang sa bagong gawang linya. Pagpasok sa Skyway at Grade, smooth sailing din ang biyahe mula Bikutan hanggang sa SLEX Canlubang. Masaya ang mga nakausap naming bumiyahe mula sa mga probinsya sa Southern Luzon, pabalik sa Metro Manila at Norte dahil sa luwag ng mga kalsada. Okay naman po, masaya, sobra. Kahapon po, bali overnight lang naman po. Okay naman po. Smooth naman po. Awan ng Diyos, very maluwag yung kalsada right now. Nag-enjoy pa yung mga tao. At tama nga po talaga yung hula namin na January 1 talaga kami bumiyahe instead of sa 4. Hindi man mabigat ang trapiko pero mabigat naman daw sa bulsa ang mas mahal na toll sa South Luzon Expressway o SLEX at sa Star Tollway na sinimulang ipinatupad ngayong araw. Medyo malungkot sa bulsa ko, sa wallet. Magka-carpool po kami. Sa Alabang to Calambas section ng SLEX, 10 pesos hanggang 31 pesos ang itinaas ng toll, depende sa vehicle class. Samantala, sa Calamba to Santo Tomas section, 3 pesos hanggang 8 pesos ang adjustment sa toll. Sa Star Tollway naman, 5 hanggang 14 pesos ang dagdag sa toll sa Santo Tomas to Lipa section, depende pa rin sa vehicle class. Habang sa Lipa to Batangas o section 2 ng Star Tollway, 4 pesos hanggang 12 pesos ang dagdag. Ayon sa TRB, ang mga dagdag singil na ito ay upang masiguro ang tuloy-tuloy na operasyon, maintenance at improvement ng SLEX at Star Tollway. Emil, ayon sa pamunuan ng SLEX, sa darating na weekend inaasahan yung volume ng motorista na pabalik ng Metro Manila. At yan ang latest mula rito sa SLEX. Balik sa inyo. Happy New Year, Emil! Happy New Year! Maraming salamat, Jamie Santos! Happy first chikahan of the year, mga kapuso! 2026 started well para sa ilang Sparkle Stars dahil kasama nila sa pagsalubong ng bagong taon ang kani-kanilang pamilya. Makichika kay Nelson Canlas. Sadyang mas masaya pag family is complete sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya pati mga Sparkle at Kapuso Stars may pa-flex ng kanilang celebration kagabi. Sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo dressed in color of the year na cloud dancer habang nagsasaya sa isang disco-themed pictorial kasama ang kanilang mga anak. In cloud dancer din ang buong pamilya ni Miguel Tan Felix at complete with fireworks and mga palaro ang very Filipino medianoche nila. Kasama naman ni Barbie Fortesa ang kanyang parents and their fur babies. At para makumpleto ang fam pic, ay sinama ng Kapuso Drama Princess ang kanyang sister and her family via isang picture na mirrored sa isang big TV. Kung noong Christmas Eve si Julian San Jose ang nakipasko kina Raver Cruz, kagabi naman si Raver naman ang naki-New Year's Eve celebration kina Julie. Sweet couple naman sina OG sex bomb Rochelle Pangilinan at Arthur Solinap sa kanilang New Year's pic. Full of gratitude si Rock sa kanyang hubby for being her constant in 2025. Welcoming the New Year together naman ang magkapatid na sina Jack Roberto at Sanya Lopez.
mas pina-excite ang pagsalubong ng dalawa sa 2026 sa new home ni Jack. Si Heart Evangelista all smiles din kasama ang kanyang mom for New Year's Eve. Maingay at masaya ring sinalubong ni House of Lies star Chris Bernal ang bagong taon habang nanonood ng fireworks display kasama ang kanyang hubby at baby. Family goals din si Dustin Yu na sa kabila ng busy schedule nitong Pasko dahil sa MMFF ay nakapag-celebrate ng New Year's Eve kasama ang kanyang pamilya. Napalukbak pa si Dustin sa highlights ng kanyang 2025 featuring his ex-PBB collab housemates. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Pagkatapos ng masayang pagsalubong sa bagong taon, sinulit naman ng mga turista ang pamamasyal at malamig na panahon sa Baguio City bago matapos ang long holiday. Nakatutok doon live si Bam Alegre. Bam? Mel, Happy New Year. Suot yung kanilang mga pangginaw na OOTD. Sinusulit nga ng maraming turista itong nakakalamig ng ulo na ginaw ng Baguio City bago sila matapos sa kanilang mga bakasyon. Sa saliw ng tugtugan at mga turotot, masayang sinalubong ng Baguio City ang bagong taon sa Burnham Park. Ang inabangang mga paputok ng lungsod, makukulay at pasabog sa pagpapagilas. Sa kabila ng masayang selebrasyon kagabi, may vandalismo na namonitor ang mga pulis sa palibot ng Burnham Park kinaumagahan. Kasabay ng community fireworks display kagabi, tila pinagtripan itong signage na ito na kung titignan ninyo, ito'y tad-tad ng bala. Ito'y iniimbestigahan pa ng pulisya sa ngayon. Sa kabila nito, generally peaceful ang pagdiriwang ng bagong taon sa Baguio ayon sa pulisya. Mahigpit na ipinatupad ang ordinansa laban sa pagtitinda at paggamit ng mga paputok. Sa huling linggo ng Disyembre, mahigit 9,600 na mga paputok ang nakumpiska ng Baguio City Police Office. Kaninang umaga, umabot hanggang 15.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Maraming turista ang sinulit ang lamig ng lungsod tulad ni Bri Abadiano na taga Palawan pa. Kasi sa amin mainit, so hindi ko laging nararanasan na ganito yung weather. So kahit malamig, sinusulit namin sa pamamasyal dito. Diba? Yung fur baby mo? Feeling ko nag-enjoy naman siya. Anong name niya? Nagigising niya lang, Snow. Pangginawan talaga. Sinusulit yung lamig kasi siyempre alam naman natin pagbalik sa Metro Manila, iba na yung temperatura. So most likely, enjoy natin yung lamig ngayon dito sa Baguio habang nandito pa tayo. Maagang nagsigising ang mga turista para pumasyal sa ilang tourist attraction tulad ng Children's Park. Pero may ilang sarado naman para sa New Year holiday tulad sa Baguio Botanical Garden. First time, so grabing favor ng Panginoon na abot kami rito. Yeah. Kaso lang, sarado. Kaya medyo hindi masyadong nasulit. Mel, maulan ngayon dito sa Baguio City, particular sa ating kinalalagyan sa Session Road. Ang temperature ngayon, 19 degrees Celsius. Live mula rito sa Baguio City para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Happy New Year! Happy New Year at maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Nasawi ang vice alkalde ng Dueñas, Iloilo matapos aksidente umanong mabaril ang sarili. Tinutukan niya ni John Sala ng GMA Regional TV. Habang nag-aayos ng gamit si Dueñas Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan Martes ng umaga sa kanyang bahay sa La Paz. Itatago sana niya ang isang 9mm pistol. Pero bigla raw itong pumutok at tinamaan ang kanyang tiyan. Isugod pa siya sa ospital. Sabi ng kanyang pamilya noong Martes, maayos na ang kanyang kondisyon at nagpapagaling sa ospital. Pero kahapon ng hapon, ilang oras bago ang pagpapalit ng taon, nasawi si Lamasan. Humihiling ang pamilya ni Lamasan ng privacy. Diyan nagatinawag sa amon na nagahibi sa telepono nga waay na nga si Vice Mayor Aimee kid kasakit man sa pamilya naman subong New Year pa sanay na lang kami ni anay wan lang anay subong do silent lang ang pamilya naman subong. Sa investigasyon ng pulisya, ang live-in partner ng vice alkalde na siya ring nagbigay ng statement sa pulisya ang nag-iisa nitong kasama ng naganapang insidente. Nais siyang isailalim ng pulisya sa paraffin test. Partner po ni Vice Subong na padalhan sa request for paraffin test.
ano ko na sa mga ground sa buong. Hindi raw isinasantabi ng pulisya ang posibilidad na may iba pang anggulo bukod sa accidental firing. As of now, ang accidental firing ang isa sa mga dako nga ginatutukan no sa bahin sang kapulisan. But as we are saying nga sige pa man i-follow up naton. So in case nga may mga ebidensya nga mag-surface otherwise nga ma-consider kita sa iban nga anggulo, sige pa man ni kay padayon pa ning pag-imbestigar naton. Hinihintay pa ng Lapas PNP ang resulta ng ballistic examination sa 9mm pistol. Hinihintay rin ang kumpirmasyon ng Regional Civil Security Unit kung ang vice alkalde ang nagmamay-ari ng baril. Si Dueñas Mayor Robert Martin Pama nag-abot ng pakikiramay sa pamilya Lamasan sa pagkamatay ng vice alkalde na itinuturing ani ang kapatid. Sinusubukan naming kunan ng pahayagang live-in partner ng Vice Mayor na nagtatrabaho sa LTO Central Office at dating OCD Regional Director sa Eastern Visayas. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sala. Nakatutok 24 oras. New Year, kaya may new and exciting offerings. Kaabang-abang na nga ang lineup ng mga bagong shows sa Kapuso Network this 2026. Kung ano-ano, alamin natin sa chika ni Nelson Canlas. Higpix aksyon at misteryo ang GMA Prime this 2026. Wala na nagkasakit ang nanay mo, na iba ka. Pangungunahan ito ni Dingdong Dantes sa action series na The Master Cutter. Kasama sina Paulo Contis, Max Collins, Joe Berry, Shuvi Etrata, Charlie Fleming at ang child star na si Sienna Stevens. Hindi ko natatakot sa'yo. Magtatambal naman sa kauna-unahang pagkakataon sina Jillian Ward at David Licauco sa Never Say Die, kung saan makakasama naman nila sina Kim Ji-soo, Rahil Birria, Angelo De Leon at Raymart Santiago. At pagpatay. We've reached an agreement. We'll be having a get-together at Hotel 88. Mystery and intrigue naman ang hatid ng The Secrets of Hotel 88. Tampok ang mga bituin ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na sina Mika Salamanca, Brent Manalo, AC Martinez, Ralph De Leon, River Joseph, Clarice De Guzman, Esnir, Cyriel Manabat, Josh Ford, Kira Ballinger, Dustin Yu, Bianca De Vera at Will Ashley. Welcome to Hotel 88. Kasama rin sa GMA Prime lineup ang Code Gray na pangungunahan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Hari ng tundo with primetime action hero Ruru Madrid, ang Firewall CODE at Whispers from Heaven. Tuloy-tuloy pa rin ang matitining eksena sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa GMA Afternoon Prime naman, mas intense ang mga drama ngayong 2026, tulad ni Beauty Gonzalez at Chris Bernal sa House of Lies. Ikaw yung gusto kong makasama sa mga araw na ganito. Kasama sina Martin Del Rosario at Mike Tan. Salamat po sa inyong lahat. Abot ako hanggang dulo. Music and rivalry ang tema ng Born to Shine na pagbibidahan ni Zephanie, Olive May at Michael Sager. Kahit ano pang gawin niya sa akin ka lang. Psychological thriller naman ang Apoy sa Dugo, starring El Villanueva, Derek Monasterio at Ashley Ortega. Isasara ang afternoon prime ng A Mother's Tale. Sa entertainment at comedy, mas mapapalapit sa tao ang tawanan sa The Bubay and Tekla Show on the Go. Tampok din ang The People Have Spoken at magbabalik ang The Voice Kids. At Stars on the Floor. Abangan ang ating world-class Kapuso Films. Sa pelikula, mas pinatatag pa ng GMA Network ang Filipino storytelling. Tatay ko si Reynaldo Momay, ang 58th victim of the Maguindanao Massacre. Pangungunahan ng 58 ang mga orihinal na handog, isang animated documentary film na idinirect ni Carl Joseph Papa. Kasunod ang Ella Arcangel, na animated film adaptation naman mula sa comics ni Julius Villanueva at idinirect ni Mervin Malonzo. Darating din ang horror film na Huwag Kang Titingin na pangungunahan ni Sofia Pablo, Allen Ansay at Marco Massa. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, posibleng maulit bukas ang mga pag-ulang naranasan ngayong unang araw ng 2026. Sa ngayon, wala pa naman nagbabadyang bagyo sa mga unang araw ng bagong taon. Ang mga pag-ulan sa bansa ay dahil pa rin sa tatlong weather systems kasama ang shear line
amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may mga pag-ulan na sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, pati sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. Mas magiging malawakan na ang pag-ulan sa hapon at bandang gabi. Kasama na rito ang halos buong bansa at may matitinding buhos ng ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, may chance ring makaranas ulit ng pag-ulan at thunderstorms bukas, kaya patuloy na mag-monitor ng advisories ng Pag-asa at magdala ng payong. Mas kaunti ang bilang ng mga naputukan sa pagsalubong sa 2026 kumpara noong mga nakalipas na taon. Ayon po yan sa Health Department. Mula sa East Avenue Medical Center, nakatutok live si Maki Pulido. Maki? Tita Mel, bumaba man yung bilang ng mga naputukan ngayong taon. Kumpara sa mga nakalipas na taon ay malayo pa rin ito sa target na zero fireworks-related injuries tuwing sinasalubong ang bagong taon. Kung sa mga nakalipas na bisperas ng bagong taon, napupuno ang emergency room ng East Avenue Medical Center ng mga biktima ng paputok, di hamak na mas tahimik kagabi. Sa buong Magdamag, 7 pasyente ang dinala rito, karamihan mga nanonood lang ng paputok. Mula noong December 24, 14 ang kabuuang bilang, mas mababa sa 29 sa parehong panahon noong nakaraang taon. Iniimbestigahan pa naman kung biktima nga ng ligaw na balang isa sa mga pasyenteng itinakbo kagabi na may tama ng bala sa kaliwang hita. Sa 40 na yun, ang pinaka-severe na nakita namin which required admission was yung naputulan ng part ng daliri. So yun lang naman. The rest are minor injuries, mga superficial injuries. Mga hindi rin nagpaputok ang karamihan sa mga biktimang isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Manila. Ang isa nasa loob pa ng bahay at naputukan habang nagme-makeup. Nasa bahay lang yung pasyente, nagme-makeup daw siya, tapos may biglang pumasok na paputok. Mata po yung natamaan. Napauwi naman po, nag-irrigate lang po tayo o nilinis lang yung mata. Sa buong Magdamag dito sa Jose Reyes, 49 na pasyente ang nagtamo ng mga sugat dahil sa paputok, mas mababa sa 88 patients sa mismong bisperas nung nakaraang taon. Mula December 21, nagtala na ng 70 cases dito, mas mababa sa 118 noong nakaraang taon. 2 sa mga pasyente naputulan ng daliri. Hindi nila inaasahan na napaaga yung pagputok ng paputok. So instead na maibato nila, sa kamay nila sumabog. Pero sa Tondo Medical Center, tumaas ang bilang ng mga naputukan. Mula 46 victims noong nakaraang taon, umakyat ito sa 70 ngayong bisperas ng 2026. Kagabi naputukan ang karamihan ng mga pasyente ngayong bagong taon. 5 sa mga biktima naputulan ng bahagi o buong daliri. Usually ang mga nabibiktima is mga bata talaga. Ang karamihan ay passive, around 61% yung passive namin. Sa buong bansa, ayon sa monitoring ng Department of Health, 235 cases ang naitala mula noong December 21. Mas mababa ito ng 42% sa naitalang 403 na kaso sa pagsalubong ng 2025. Bumaba man ang bilang ng mga naputukan, tumaas naman ng 5% ang kaso ng stroke, atake sa puso at hika kumpara noong nakaraang taon. Sakaling magkasugat dahil sa paputok, ipakita raw agad yan sa doktor. Dirty wound kasi yan, kaya baka kailangang bigyan kayo ng anti-tetanus prophylaxis. Tita Mel? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Matapos ang masayang pagsalubong sa bagong taon, mapanganib naman sa kalusugan ang naitalang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa usok na dala ng mga sinindihang paputok at pailaw. Nakatutok si Darlene Kai. Kung nagliwanag at naging makulay ang langit sa pagsalubong ng bagong taon, ganito na kinaumagahan. Balot ng smog o pinaghalong usok at hamog ang iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa Quezon City, halos matakpan na ng smog ang ilang gusali. Malabo ang paligid. Tulad sa kuha ng isang motorista sa Commonwealth Avenue kaninang alas 9 ng umaga. Batay sa monitoring ng Environmental Management Bureau ng DNR sa kalidad ng hangin sa Metro Manila, as of 4 p.m. umabot sa emergency level ang air quality sa North Caloocan at Makati. Acutely unhealthy naman sa Taguig.
Batay yan sa PM 2.5 o particulate matter 2.5. Ito yung mas pinong piraso ng dumi o pollutant sa hangin. Batay sa guidelines ng DENR, kapag umabot na sa emergency level ang PM 2.5, dapat manatili ang mga tao sa loob ng bahay at dapat gamitin lang ang mga sasakyan kapag may emergency. PM 10 naman yung coarse dust. Unhealthy for sensitive groups ang PM 10 level sa Marikina. Halos pareho ang datos na nakuha ng Swiss research firm na IQ Air. Umabot sa mapanganib na level ang hangin sa ilang lugar sa Metro Manila tulad sa Taguig kaninang alas 7 ng umaga. Very unhealthy o lubhang nakasasama sa kalusugan ang hangin kanina sa Pasay City. Bukod sa Metro Manila, naobserbahan din ng Pag-asa sa kanilang field stations ang smog sa Central Luzon. Pero posible raw yang mawala bago matapos ang araw, lalo kung umambon o umulan. So marami po tayong emission po ng mga particulate matters na galing po sa mga paputok, and also yung mga usok na ito po yung nagkukos bakit medyo nagkakaroon po ng reduction sa visibility sa ilang bahagi po ng ating bansa. Maaari po sila maka-experience ng mga light rains na possible po na mag-wash out doon sa mga areas po na medyo mataas yung concentration ng air pollutants. Paalala ng Department of Health, seryosong banta sa kalusugan ng maaaring idulot ng paglanghap ng particles sa hangin o alikabok. Pag ito kasi pumasok sa ating baga, pwedeng pumunta yan dun sa kalalim-laliman ng ating baga at manatili doon. At pag nangyari doon, nagkakaroon ng irritation, may mga pag-aaral pa nga na nagsasabi na maaaring tumawid ito papunta sa ating dugo. And later on, magkaroon ng problema sa ating circulatory system. Kung nasa loob ng bahay, isara muna ang mga bintana at pinto. Mainam din daw maglagay ng basang tela sa mga siwang. Kung lalabas, maiging magsuot ng face mask. Ideally, gumamit tayo ng N95 mask. Kung wala naman, kahit pong anong medical mask or mga tela na basa, pwedeng itakip natin. Sa ating pong mga kapuso na meron ng mga kondisyon sa baga, lalo na yung mga hikain o kaya yung mga may COPD, meron tayong mga tinatawag na rescue inhaler. Pero mas mainam raw na iwasang lumabas habang hindi pa gumaganda ang kalidad ng hangin, lalo ang mga senior citizen, maliliit na bata o mga may sakit. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Sugatan ng isang lalaki sa Bulacan matapos tabaan ng bala sa leeg habang nagdiribong ng bagong taon. Ang suspect, isang barangay kagawad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Sa gitna ng kasiyahan sa pagsalubong sa bagong taon kagabi, isang lalaki ang bigla na lamang bumagsak sa barangay Pinagbarilan, Baliwag, Bulacan. Natamaan na pala siya ng ligaw na bala. Nakaupo po siya sa ilalim ng mangga. May upuan sila doon and then siguro may kausap siya and nagse-celebrate nga po ng New Year's Eve. Tapos all of a sudden parang bigla na lang siyang bumagsak. Opo. Aga nagsagawa ng investigasyon ang Baliwag Police nang i-report sa kanila ang insidente bandang alas 4 na madaling araw kanina. Kaya natunton ang posibleng pinanggalingan ng putok. At dahil din po doon sa trajectory ng bala na nakita natin na presumably doon galing po sa direksyon na yon kung saan yung bahay ng ating suspect. Nagulat nga raw sila nang puntahan ang lugar. Napakadami pong basyo ng fired bullets ang natagpuan po natin sa harap ng bahay nila. Yun na nga, so hindi bababa sa... Oo, hindi po bababa sa 10. Base sa investigasyon, galing sa isang 9mm at kalibre 22 na baril ang mga na-recover na basyo ng bala. Inaresto ang suspects na isang kagawad sa barangay. Isinukulong nito ang mga nasabing baril na ayon sa Baliwag Police ay parehas namang rehistrado. According to him, he just pointed yung gun niya sa sapa, yun pong irrigation canal in front of their house. Sasailalim sa operasyon ng biktima na tinamaan sa leeg. Nakausap po ang suspects na ngayon ay nasa Baliwag Police Station pero tumanggi na siya magbigay ng pahayag sa kamera. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sulit din ang New Year's Eve by the beach sa isla ng Boracay. At kahit naging maulan ngayong unang araw ng taon, tuloy pa rin ang pamasyal ng mga nagbabakasyon doon. Nakatutok live si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Mel, mahigit 17 oras matapos ang pagsalubong sa bagong taon, feel na feel pa rin ang New Year vibe dito sa isla ng Boracay.
Mga 2 oras bago ang pinakahihintay na New Year's countdown, napuno na ng mga tao ang White Beach sa Boracay. May mga turotot na maririnig na mas lumalakas pa habang papalapit na ang pagpapalit ng taon. Hanggang sabay-sabay na nagliwanag ang kalangitan sa nagagandahan at makukulay na fireworks display. Sobrang ganda po, sobrang saya. Magical. Sobrang daming tao. Inaabangan nila yung mga fireworks. I didn't expect that there are a lot of fireworks. Great show. Sa pagpasok ng bagong taon, marami ang in-enjoy ang mga unang oras ng 2026 sa beach parties at fire dance performances. Kinaumagahan, inulan ang isla. Sa kabila ng makulimlim na panahon, may mga turista pa ring nagtampisaw sa dagat at nag-island hopping. Kahit nga makulimlim, tingnan mo yung dagat natin, maganda pa rin. Hindi rin kinalimutan ng iba ang pagpapasalamat sa Panginoon. Unang araw sa bagong taon ay si Lord yung unahin natin. Opo, kasi the rest, para siya ang mag-guide sa atin the whole year. Mel, kahit tapos na ang mga aktibidad na inorganisa ng Malay LGU, marami pa rin mga activities ang pwedeng ma-enjoy ng mga turista dito sa isla ng Boracay upang masulit yung kanilang New Year experience. Ngayong gabi rin ay abala yung ilang turista sa pagbili ng kanilang mga salubong na maiuuwi sa kanilang mga pamilya. Mel, Happy New Year! Happy New Year din! Maraming salamat sa iyo, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Bukod sa pagbabago na nais makita ng ilan sa kanilang sarili, ngayong taon, may mga humiling din ng pagbabago para sa bansa sa gitna ng kinakaharap na issue sa katiwalian sa gobyerno. New Year, New Me na nga ba? Ang boses mo, pakinggan po sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Nakapagpalista na ba ng New Year's resolution ng lahat? Kasabay ng handaan at ng mga fireworks. Isang hindi nawawalang bahagi ng pagpapalit ng taon, ang mga pangakong pagbabago sa sarili ng bawat isa sa atin. Ang bagong taon kasi, bagong simula. Reset button ika nga. Yun nga lang kadalasan marami sa mga pangakong ito, ilang araw lang, baliwala na at balik sa nakagawian. Dagsa mga deboto sa simbahan ng Quiapo sa unang araw ng 2026. Kaya dito namin naisipang kunin ang pulso ng marami kung ano nga bang nais baguhin ng bawat isa sa kanilang sarili. New Year, New Me. Pero marami sa mga nais natin baguhin sa ating mga sarili. Pareho din sa mga sinabi natin nung nakaraang taon at nung isa pang taon. Sadyang marupok nga ba ang tao? O talagang mahirap lang baguhin ang ilang mga bagay sa ating mga sarili? More on diet. Kailangan. Bakit? Kasi medyo high blood tayo eh. Kaya... Matagal mo na bang gustong gawin to? Oo, matagal na. Kaya lang marupok sa pagkain. No? Oo. Masarap pagkain eh. Problema, nawawala nga yung disiplina. Kailangan talaga magkaroon ng disiplina sa sarili. Yung bisyo kong alak po, sana po mawala na. Yun po ang pinag-pray ko kay Jesus Nazareno po. At ito na po yun. Pipilitin ko, hindi ko lang po pipilitin, gagawin ko na po. Meron din namang hindi na nag-aabala magbalak pa magbago. Tuloy lang, dahil okay naman daw sila. Wala po akong babaguhin. Super thankful lang po ako ngayong 2026. Sa akin po, wala po. Wala? At as in, yung same pa rin po. Sa kahit anong mithiin o goals kung tawagin, mahalagang may plano. Ayon sa ilan naming nakausap, yan daw ang susi para ang inaasam na pagbabago ay matupad. Pabawasan ko na po maging mainitin yung ulo para din po sa Paano mo magagawa yon? May plano ka ba kung paano siya gagawin? Siguro po limitan ko yung mga paglalaro ng mga online games na nakakasira po sa pagdesisyon. Pagiging makulit po. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo hindi ka na magiging makulit? Maraming beses na rin po. Ano mo siya balak gawin? Tawag dito, magpapakabit po, like, di na po gagawin yung mga bawal. Pero ang ilang beses sa lumutang ng sagot sa mga nakausap namin na nais mabago, hindi pan sarili, kundi sa bayan. Para sa mga politiko na lang. Baguhin na lang nila yung buong Pilipinas. Ang hiling ko lang sana maging maayos yung bansa natin.
Hindi na tayo laging sa korupsyon. Maging tayong vigilant sa mga bagay-bagay at sana ayusin natin ng maging watchful tayo sa mga project ng gobyerno. Sino ba naman ang hindi naghangad ng mas maayos sa buhay? Ang bagong taon, pagkakataong simula ng pagbabagong ninanais. Hindi madali, pero hindi rin imposible. Kaya naman ano man ang nais baguhin sa 2026, pansarili man, para sa iba o para sa bayan, samahan ng panalangin, sipag at gawa, at claim it. Ika nga nila. Siguro wala naman po ako masyadong babaguhin. Siguro may gagawin lang. Mas lalong sisipagan para kasi malay natin yung 2026 yung maging breakthrough ng buhay natin. Claim it. Yeah! Manifesting! Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Emil, family bonding at salo-salo sa mga pasyalan ang in-enjoy ng ating mga kapuso ngayong bagong taon. Ang mga inihandang pang medianoche extended sa salo-salo ng ilang pamilya sa Quezon Memorial Circle. Tulad ng pamilya Bordas na hindi na raw nakapag-medianoche dahil sa pagtitinda sa palengke. Kaya ngayong araw sila bumawi. Dito po namin ginusto sir kasi wala pong bayad po free po siya sa lahat. May mga nagtayo rin ng tent at naglatag ng mga sapin para makapag-picnic. Si Evelyn Lozada na taga Rizal dito napiling magdiwang ng kanyang birthday at bagong taon. Bukod sa may mga palaruan ng mga bata, talagang naano namin na magandang pasyalan. Mas maliwalas kaysa kung doon kami sa amin, loob lang ng bahay. Marami ring nag-physical activities tulad ng paglalaro ng badminton at exercise. Ang mga bata naman enjoy sa paglalaro sa playground. Enjoy din ang mga narito sa pagpo-food trip sa mga tindahan, kaya naman sinamantala ng mga negosyante ang pagbubukas ngayong araw. Malakas nga po pag ganitong season, Christmas season or New Year, kailangan po talaga namin ng maraming tao dahil sobra pong dami talaga nandito sa circle na namamasyal. Bukod sa pagbabanding kasama ang pamilya, pinasyal din ng ilan ang kanilang mga fur babies. Sa Manila Zoo naman, bumisita ang ilang pamilyang galing pang probinsya. Kinagiliwan ng tiger, zebra, ostrich, peacock, usa at iba pang zoo animals. Para sa mga bata makita nila yung mga iba't ibang hayop. Isa to sa mga pinakamagandang puntahan dito sa Manila. So ngayon yung mga anak namin gusto nila makita yung mga animals dito. Maliwalas at maganda rin ang panahon sa Rizal Park Luneta sa Maynila. Kaya naman perfect para sa mga pamilyang taon-taon na raw naging tradisyon ang pagdiriwang ng bagong taon dito. At ang wish nila ngayong 2026. Kahit may kanya-kanya na kaming buhay, sana palagi lang kami magkakasama at maging masaya at healthy ang nanay ko. Ang ilang pamilya dito na pinagsaluhan ng mga natirang pagkain sa medianoche kagabi. Umiikot po, tapos pictures, ganun, for memories. Food trip po. May mga humabol pa sa pagsha-shopping sa mga souvenir stores. Enjoy naman sa paglalaro sa green spaces sa mga bata, habang ang ilan nag-picture taking at nag-stroll sa makasaysayang parke. Happy New Year mga kapuso! Pagkagat ng dilim, nagliwanag ang makulay na dancing fountain na kinagiliwan ng lahat. Emil, pasado alas 7 ngayong gabi nang bumuhos yung malakas na ulan. Kaya naman kanya-kanyang silong yung ating mga kapuso rito. And hopefully, tumila ito bago mag 10 o'clock ngayong gabi. At yan muna ang latest mula rito. Happy New Year sa'yo, Emil. Happy New Year! Maraming salamat, Von Aquino. 2026 na at halos lahat ng Kapuso Stars may inahasahan sa bagong taon. Ilan na dyan ang makamit ang kani-kanilang goals and resolutions. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa pagpasok ng 2026, iba't ibang New Year's wish at goals ang gustong ma-achieve ng ilang Kapuso Stars and celebrities, mapakareer man o personal na buhay. Ang cast ng inaabangang Kapuso Afternoon Prime series na House of Lies,
hoping and praying for a better and brighter 2026. Gusto ko pa mag-open ng mga businesses. Parang, actually, parang baliktad na Parang nagiging on the side ko tong trabaho ko sa showbiz. Tapos gusto ko mag-focus sa business. Ang kanyang co-star na si Jackie Lublanco na maraming masakit na pinagdaanan noong 2025 dahil sa pagpanaw ng ina na si Pilita Corrales at ex-husband na si Ricky Davao, praying for strength and healing. I think I look forward to siguro managing the grief a little better, but moving forward, doing things that will make Mom and Ricky proud, that will continue to honor them. And I think ako specifically, I can do that through my work because it's something that they love to do. So to be as excellent as I possibly can in my job will give honor to them, and that will give me joy. Para naman sa kanilang career, ang 2026 goals ni na Martin Del Rosario at Mike Tan. Sobrang blessed sa dami, lalo na sa career, kaliwat kanan yung project. So thank you Lord. Sana sa 2026, ganun pa rin yung trajectory, pataas, parami, ganyan. And more blessings pa sana. Gusto ko lang mas galingan dito sa field na to. Siyempre, I'm praying na maging successful itong House of Lies. Dahil marami raw siyang na-achieve noong 2025 sa larangan ng pag-arte. Kabilang ang pagkapanalo ng awards here and abroad, looking forward na rin si Dennis Trillo to more projects at makagawa pa ng makabuluhang pelikula. Sana patuloy lang yung mga blessings, sana patuloy lang yung mga trabaho, magagandang projects. Yun lang, masustain lahat ng to. Si Rocco Nasino, dobleng excitement ang nararamdaman sa pagpasok ng bagong taon. New shows at new baby, and of course lots of blessings para sa 2026. Kaya mas motivated ako magtrabaho. Ito naman ang 2026 wish ni Therese Malvar. Sana a movie again and a show and something that I can produce na short film. Sina Love You So Bad stars Dustin Yu at Bianca De Vera, career-oriented din ang goals for 2026. More projects talaga at mas mahalin ako ng industriya ng mga tao. Sana hopefully Ayoko magpahinga. Gusto ko pa rin I know I'm sure I've said this a lot of times, but I don't wanna rest. Gusto ko magtrabaho every day. Gusto ko magpasaya. Gusto ko magpakilig. Ang kanilang co-star na si Will Ashley, may note to self this 2026. Just stay present. Kumaga, do what you love and continue being you. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Kasabay ng pagsalubong sa bagong taon, ang pagsalubong din sa mga bagong silang na sanggol sa Fabella Hospital. Parehong malusog ang isang sanggol na babae at isang sanggol na lalaki na 10 segundo lang daw ang pagitan nung ipinanganak kanina. Masayang-masaya naman ang kanilang mga ina na napawi raw ang pagod at sakit na naranasan sa panganganak nang makita ang kani-kanilang baby. Happy kasi nandito na si baby. Sobrang saya po, overwhelming. Sana healthy po siya hanggang sa paglaki niya. Nung lumabas na po, nawala po yung sakit ng nararamdaman po. Naging kapalit po, masaya. Sana po maging mabait po, tsaka po masunurin po sa magulang, tsaka po makadiyos po. Maituturing na mapayapa ang pagdiriwang ng bagong taon ayon sa pambansang pulisya. Sa kabila yan ng mga naitalang kaso ng indiscriminate firing at nasugatan dahil sa paputok at ligaw na bala. Nakatutok si June Veneracion. Sa gitna ng masayang pagsalubong sa bagong taon, 2 insidente ng stray bullets ang naitala ng PNP. Pareho itong nangyari sa Bulacan. While they were drinking under the mango tree, ay bigla na lang bumulagta at mayroong dugo dito sa balikat. And I suppose it is a cause of a stray bullet. 5 kaso naman ng indiscriminate firing ang nai-report sa iba't ibang istasyon ng PNP. Nang rumesponde ang mga pulis, 5 sospek ang arestado. And most of those arrested personalities involved in indiscriminate firing are under the influence of liquor. Sa kabila ng 843 firecracker-related incidents,
kung saan 183 ang nasaktan. Wala namang naitala ang PNP na nasawi sa pagsalubong sa 2026. Overall, we have a very peaceful and meaningful celebration of the Christmas and as well as the New Year's. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Bumulaga sa mga bakasyonista sa Tagaytay ang malalang traffic papunta sa mga sikat na pasyalan na punuan na rin. Kaya para-paraan na lang sila para makapag-enjoy sa bagong taon. Mula sa Tagaytay, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, may paniniwala marami sa atin na kung ano yung ginawa mo sa unang araw ng taon ay siya ring mangyayari sa iyo sa buong taon. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang pinili na makabonding at mag-enjoy kasama ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay sa isa sa mga paboritong pasyalan dito sa Tagaytay City ngayong unang araw ng 2026. Dahil malapit-lapit sa Metro Manila, paboritong pasyalan ng mga pamilya at magkakabarkada ang Tagaytay. Kaya pagtungtong ng Tagaytay-Calamba Road, matinding traffic na ang sasalubong sa mga motorista at mga namamasyal. Halos lahat papunta sa mga sikat na pasyalan dito. Sa isang bahagi ng Tagaytay-Calamba Road, may kinukumpuni pa sa kalsada, kaya nakadagdag pa sa pagbigat ng traffic, lalo't isang lane na lang ang nagagamit. Dito sa Picnic Grove, pinili ng maraming mamasyal para makapag-horseback riding, zipline, picture-taking sa magandang view ng Taal Volcano. May mga nagpalipad ng saranggola, gaya ng mga Indian National na ito, na dito rin pinili magdiwang ng New Year. It's my culture in India. This is named Basant Panchami in March. That's why I'm cry here in Philippines. Because Tagaytay is a very good place, very good nature, very good na place here. That's why my wife is first time here in Tagaytay. May mga hindi na makapwesto sa magandang view ng Taal dahil punuan na raw. Para-paraan para makapag-picnic. Ang pamilyang ito na galing pa raw sa Camarines Norte ang iba, sa parking area naglatag ng picnic mat at nagsalo-salo. Gutom na po kami. Gutom na po kami. Sobrang layo ng biyahe. Hindi na po kinaya sa taas. Every year po talaga nagbabakasyon po kami kahit saan pong lugar. May nagbukas ng trunk ng sasakyan at saka naglatag ng mesa para pagsaluhan ang mga natirang handa sa medianoche. Pagpasok na dito, medyo punuan na yung parking. In-expect na po namin dahil New Year. Pag New Year kasi bihirang, actually pag may mga okasyon, masaya talaga na kompleto ang pamilya. Tapos yung build ng memories. Labis naman daw ang saya ng pamilyang ito na napagsama-sama ang magkakapatid at tiyahing puro mga senior citizen na. Iniiwasan po namin ang mga usok sa Maynila, init, at gusto namin magsaya dito dahil sa malamig. Si Lola po mahilig mamasyal. Kahit 95 years old na siya, ito naman, bulag siya. Ay masaya din siya kahit bulag basta nakakarinig. Si Lolo, kapatid ko rin siya. Ngayon, sabi niya, kung saan kayo masaya, yun din ako. Pati mga fur babies kasama naman sa pamamasyal ng iba. Nakaluwag-luwag ng schedule sa trabaho kaya mas napili namin dito para relax, makasagap ng sariwang hangin. Mahalaga po ma'am kasi kawawa din naman pag may iwan siya. Umiiyak. Tagaytay outfit niya, binili talaga namin pang Tagaytay. Maganda na yung view, tapos malapit lang, masarap yung hangin, tapos pwede yung dog. Pwede naman siya isama. Mahalaga po kasi nagwo-worry din po pag wala siyang kasama sa bahay. Part na ng family yan eh. May bahagi nung Tagaytay-Calamba Road na dahil nga sa bigat ng trapiko ay kinailangan na ng mga sakay ng mga ilang mga sasakyan na bumaba na para maglakad na lang papunta dun sa kanilang mga papasyalan. Pero sa mga sandaling ito ay talagang mabigat na. Mas mabigat pa yung daloy ng trapiko dito sa may Tagaytay na Sugbo Highway. No? Magkabilang lanes po yan, napakabagal na ng usad ng mga sasakyan at nagpadagdag pa sa bigat ng trapiko yung biglang pagbuhos na rin ng ulan sa mga sandaling ito. Gayunpaman, Happy New Year, Mel! Happy New Year din sa iyo. Maraming salamat, Mariz Umali. May mensahe sa mga Pilipino sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng bagong taon.
Hinikayat ng Pangulo ang bawat Pilipino na yakapin ang taon ng may disiplina, kumpiyansa at iisang paninindigan sa pag-unlad ng bansa. Natatamasaan niya ang pag-unlad ng bansa kapag pinipili ng mamamayan ang pagmamalasakit at inuuna ang paglilingkod kesa sa pansariling interes. Sabi naman ng bise, sa pagsalubong ng 2026, iwaksi ang anumang pag-aalinlangan at takot. Hayaan ding mag-alab muli ang ating tapang at determinasyon. Balik tayo sa lokal na balita, bilyong-bilyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang magkahiwalay na nabisto sa Malabon at Batangas City. Hinala ng mga otoridad, may malaking grupo sa likod ng mga nasabat na kontrabando. Nakatutok si June Veneracion. Sa Malabon City, nadiskubre ng mga otoridad ang 18 shipping container na naglalaman ng hininalang smuggled na sigarilyo. Sa taya ng mga otoridad, 1.5 billion pesos ang halaga ng mga ito. Natunton ang mga hininalang smuggled na sigarilyo habang nagsasagawa ng anti-carnapping operation ng Highway Patrol Group o HPG. So merong pumasok dito na nakamotor and then hinahabol nila. Buti dito sila pumasok. And ayun, nakita ng ating mga operatiba ng Highway Patrol yung mga nakita nyo kaninang bukas na container van that contains these cigarettes. Iniimbestigahan pa kung kanino ang mga nasabat na kontrabando. Ganon din ang may-ari ng container yard at trucking company na alam na raw ng mga otoridad ang pagkakakilanlan. Sinusubukan pa namin silang makunan ng pahayag. Siyempre kasabot sila dito, kaya kasama sila sa makakasuhan. Kahapon naman ay mahigit 1 bilyong pisong smuggled na sigarilyo rin ang nasabat sa Batangas City. Natuntun ang mga shipping container na may lamang kontrabando matapos sundan ng mga tauhan ng HPG ang isang carnap na sasakyan. Hinala ng HPG, isang malaking grupo ang nasa likod ng bilyong-bilyong pisong smuggling ng sigarilyo. Malaking grupo, siyempre. It costs billions. It must be an organized crime group. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sumakses ang Kapuso Stars at guests sa masayang pagdiriwang ng Kapuso Countdown to 2026. Mula sa engranding fireworks display hanggang sa all-out performances, talaga namang na-enjoy ng libo-libong dumalo. Makichika kay Aubrey Carambel. All night long ang high energy sa bigating Kapuso Countdown kagabi. To start the night right, may pasoda pop moves na agad ang Asia's romantic balladeer na si Christian Bautista. Let's go! Kasama nga rin sina John Rex at Anthony Rosaldo. Hindi lang powerful, but golden vocals din ang hatid ni na Jessica Villarubin, Hannah Presilas at Julian San Jose. For the hataw rin sina Raver Cruz at Kaylin Alcantara on stage. Pahinga rin muna si Angel Guardian sa pakikipaglaban sa Encantadia dahil may sweet duet sila ni Anthony Rosaldo. Ngunit sa huli, palagi. May Reyna rin na nakisaya kagabi. I am Eva Mary Tiglao, your Miss Grand International 2025! Maligang bagong taon, Kapuso! Kung saan nakasama nga rin on stage sina Dasori Choi, Faith De Selva at Kaylin. Hindi naman makukumpleto ang gabi kung wala ang mga dating tao sa bahay ni Kuya. Ang twist, nakasama rin ang current housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. May paharana rin ang Love You So Bad star na si Will Ashley. Pwede bang sabihin mo na kung may pagtingin ka rin sa akin? May handog na duet din sina Christian at Julian ng kanyang kantang Simula na perfect sa pagsalubong sa bagong taon. Ito na ang bagong simula.
And to cap the night off, may special performances ang K-pop group na AHOF sa kanilang Pinoy fans. Libo-libo ang mga kapuso na nakiselebrate kasama ang kani-kanilang mga pamilya o barkada. Sobrang sulit at super happy. Sobrang enjoy at mga pasabog yung pinakita ng AHOF. Kahit malayo yung mga pinanggalingan, sobrang worth it po. Thank you so much! Happy New Year! Nagpaabot din ng mensahe ng pasasalamat para sa mga kapuso si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Isang mapayapa at masaganang bagong taon mula sa aming lahat dito sa GMA. We are strong because we remain together. Sabay-sabay nating salubungin ang bagong taon at yakapin ang mga pagbabago ng naaayon sa kalooban ng poong may kapal. Mabuhay sa ating lahat sa 2026. Siyempre, hindi kompleto ang selebrasyon kung wala ang engranding fireworks display to officially welcome the new year. 5, 4, 3, 2, 1. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's it for our Buena Manong Chikahan this 2026. Ako po si Iya Arellano. Happy New Year mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil! Happy New Year, Iya! Thanks, Iya. Sabi ni Emil, nagkalat ka daw. Happy New Year po sa inyong lahat. At yan ang mga balita ngayong unang araw ng 2026. Happy New Year po mga kapuso. Ako po si Mel Tiangco. Happy New Year! Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.